May tradisyon ang pamilya Do namin. Tuwing may lalaking gustong magpakasal, kailangan niyang dalhin ang girlfriend niya sa bulwagan ng mga ninuno para magbigay galang muna. Basta ligtas na nakalabas ang babae, ibig sabihin, ang dalawa, magiging masaya habang buhay. Yung mga hipag ko, mga tita, at mga asawa ng mga kuya ko, lahat dumaan na dyan. Paglabas nila, lahat sila parang namumutawi sa saya, punong-puno ng tuwa. Ilang araw lang, naikasal sila sa pamilya namin ng maayos. Talagang mahigpit ang mga patakaran sa pamilya namin, hanggat di ka pa pumapasok sa bulwagan at nagbibigay galang sa mga ninuno, bawal magsolo ang lalaki at babae. Yung mag-share ng kwarto, yun, sa araw na mismo ng kasal pwede lang. Pero simula nang dinala ko si Yun, parang ang daming naging kakaiba at nakalilito. Tay, dinala ko na si Yun para magbigay galang sa mga ninuno. Akala ko, Kami ni Yun, magiging gaya lang ng iba at ikakasal ng maayos. Pero di ko inasahan. Paglabas ni Yun, parang ibang tao na siya bigla. Yun, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang kanina, ano bang nangyari? Dutayan, ikaw kasi. Tapos na tayo. Ayoko nang makita ka kahit kailan. Yun. Tay, anong nangyari kay Yun? Okay naman siya kanina. Ano bang nangyari sa bulwagan ng mga ninuno? Yun ba? Ayaw ng mga ninuno kay Yun? tuwa na tuwa nga ang mga ninuno sa kanya. Ikaw ang may problema. Sabi ng mga ninuno, malas daw ang kapanganakan mo. Bawal kang mag-asawa. Simula ngayon, huwag mo na ring pag-isipan. Sa nakaraang 10 taon, nagdala na ako ng mga girlfriend pero walang nag-click. Rulin, pag hindi na naman umubra ngayon, tatanggapin ko na lang kung ano ang nakatadhana sa akin. Makakabawi tayo. Kami ni Ruelen. Talagang itinadhana ngayong pagkakataon. Sigurado makukuha natin ang basbas ng mga ninuno. Pag tayo na, sisiguraduhin kung itong 30 anyos na binata ay makakatsamba rin. Tay, ito ang girlfriend ko. Si Rulin. Magandang araw po, Tito. Alam mo na siguro, ang mga patakaran ng pamilya Do. Sinabi lahat ni Xiao Tian sa akin. Ngayon, hindi ko kayo bibiguin. Kami ni Xiao Tian, siguradong magiging masaya. O sige, pasok na kayo. Hintayin mo ako. Lumayo ka sa akin. Itapon mo na yang mga kadiri mong gamit. Dutian, paanong may taong tulad mo sa mundo? Ang sama mo talaga, at lakas pa ng loob mong dalhin ako dito sa bahay nyo. Talaga bang iniisip mong pwede mo akong pakasalan? Ruelen, Bitawan mo ako. Bitaw na. Papatayin talaga kita ngayon. Rulin, labag sa batas ang pumatay ng tao. Ano nga ba talaga ang nangyari? Sa loob? Pwede ba, pag-usapan na lang natin to? Bitawan mo ako. Ang pagtanggal ng katulad mo, ay pabor na rin para sa lahat. tama na. Rulin, ano bang nagawa ko sa'yo? Bakit ka galit na galit sa akin? Arg, alam mo naman, kung anong ginawa mo, huwag ka na magkunwaring inosente dito.
Dutian, darating at darating din kung anong bagay ang para sa'yo. Rulin. Papa, siya. Kayong mga lalaki talaga, paulit-ulit ko nang sinasabi. Malas ka lang talaga, walang biyaya mula sa mga ninuno mo, hindi lang ayaw mong makinig. Naglabas-pasok ka pa sa altar ng pamilya, nagalit tuloy ang mga ninuno. At etong batang to na mula sa pamilya ng kapitan ng baryo, alam na ngang malas, dinadala pa rin ang mga nobya dito sa bahay. Hindi ba't perwisyo lang yan? Grabe naman. Hindi pa ba ito yung pang-10? Sa totoo lang, anak na sadyang malas na mismong mga ninuno ay kayang tiisin. Mas mabuti pang bugbugin na lang. Oo nga, bugbugin mo na lang. Tigilan mo na ang drama mo. Ito ang parusa mo dahil hindi ka natututo at pinagalit mo pa ang mga ninuno. Balik ka na sa kwarto mo at mag-isip sa mga ginawa mo. Hindi ko talaga maintindihan lahat ng to. Bakit lagi na lang nagkakaganito? Bakit hindi magtagal ang kahit isa sa mga nobya ko? Dahil ba talaga sa malas ako? O may gumalaw lang sa altar ng pamilya? Xiaotian, gising ka na pala. Ilang araw ka nang walang malay. Grabe, muntik nang atakihin si Lola dahil sa'yo. Lola, ayos na ako. Mama, Duwei. Bata pa na wala na ang anak kong babae. Siya na lang talaga ang nag-iisa kong anak na lalaki. Paano mo nagawa to sa kanya? Ibig mong sabihin. Wala nang halaga ang pamilya Lin ngayon. Bayaw. noong gusto naming dalhin si Xiaotian noon, kunwari ka pang mabait. Sinabi mong siya lang ang natitirang dugo ng kapatid ko at ayaw mo siyang palayain. Pero ngayon, binugbog mo na naman ng ganyan. Ayaw ko na nga mag-aksaya ng salita sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, lahat ng sakit na naranasan ng pamangkin ko. Ngayon, papalitan mo ng 100 beses. Tito, Anak ko si Xiaotian. Kung paano ko siya palakihin, hindi mo na yun dapat pakialaman. Ikaw. Ang kapal ng mukha mo ha. Tingnan mo pa ako ng ganyan. Sisapakan talaga kita. Lola, punong baryo na siya ngayon. Kapag may nangyari sa kanya, baka hindi na tayo makaalis sa baryong to. Papa, noong araw na pinasok mo si Rulin, sa loob, nakita ko lahat. Sa harap ng altar ng mga ninuno, wala nga palang banig pangkasal. Kumot lang na pangkasal meron doon. Ano ba talaga ang ginawa mo sa girlfriend ko sa loob? Malaking bagay ang magpakasal. Siyempre, kailangan mo munang lumuhad sa kama ng kasal para magbigay galang. Ha? May problema ba? Bakit niya kasi sinabi, makialis ka dyan? Tanggalin mo yung nakakainis na bagay. Anong ibig sabihin nun? Iyon yung inialay niya sa mga ninuno natin. Iyon ang gusto ng mga ninuno na makita niya. Lahat ng ginawa ko, ayon talaga sa tradisyon, gaya ng itinuro ng mga ninuno. Ha? Pinagdududahan mo ba ang mga ninuno? Ganun na ba? Bakit? Bakit bigla na lang siyang nagbago? Sinubukan pa niya akong patayin. Saka lahat ng naging girlfriend ko. Ganyan din. Oo nga. Bakit kapag ibang tao ang pumapasok sa bulwagan ng mga ninuno, parang ordinaryo lang. Pero pag si Xiaotian ang pumasok, puro kakaibang nangyayari. Ma, ilang beses ko na sinabi sa'yo, hindi tinatanggap ng mga ninuno si Xiaotian. Hindi siya papayagang mag-asawa. Yung mga babaeng yun, sumusunod lang sa utos ng mga ninuno at natauhan na lang sila. Hayaan mo akong pumasok mag-isa. Hayaan mo akong tanungin ang mga ninuno ng harapan. Ano bang mali sa ginawa ko? Kalokohan yan, yung bulwagan ng mga ninuno. Naitayo yan para sa mga babae na magdasal. Bawal ang lalaki doon. Tanging pinuno lang ng pamilya. Yan ang batas ng mga ninuno. Pinuno pa naman ako ng pamilya, di ba? Isasama mo. Ako ngayon. Matalino naman si Xiaotian mula bata, at lagi niyang ginagawa ang tama. Gusto kong makita kung sino sa mga ninuno ng pamilya do ang hindi matanggap ang apo ko. Ma, tumatanda ka na. Hindi mo na kaya ang stress. Sa tingin ko, huwag ka na lang pumasok. Lola, pwede na siguro huwag na lang natin ituloy. Uwi na lang ako kasama kayo. Sa ngayon, ikaw at si Tito na lang ang natitirang pamilya ko. Ayoko na may mangyari pa ulit. Hindi pwede. Sobra ka nang nahirapan. Ngayon, si Lola ang magtatama ng lahat para sa'yo. Huwag kang matakot. Wala nang iba sa mundo ang hindi ko pa naharap. Wala yan sa akin. Sigurado ka ba? Talagang gusto mong pumasok? Itigil nyo na ang kartihan. Pupunta na tayo, ngayon. Ma, Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Ma,
Ha? Lola, anong nangyari sa kanya? Anong nakita mo sa loob? Ano bang mali ang ginawa ko? Ikaw. May lakas ng loob kang tanungin ako. Makakakuha ka talaga ng palo sa akin. Hoy ma, ano bang ginagawa mo? Anong nakita mo? Sa loob, at saka, si Xiao Tian, nagpapagaling pa sa sugat niya. Ano man ang mangyari, hindi mo dapat siya pinapalo ng ganyan. Tama na, Maria. Sigurado akong may ginawang mali. Ang tatay ko dati. Pinapanta ako ni mama. Ngayon, babalikan ko siya at papaluan hanggang mamatay. Tito, ano bang pinagsasabi mo dyan? Huwag mo na akong tawagan. Wala akong pamangking katulad mo. Ang mga tulad mo, basurang tao lang. Hindi ka karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Kahit bugbugin kita hanggang mamatay ka ngayon. Ang ate ko na nasa langit, maiintindihan niya at mapapatawad niya ako. Ako, kung bugbugin kita hanggang mamatay. Bugbugin talaga kita hanggang mamatay. Bubugbugin talaga kita hanggang mamatay. Bugbugin mo siya hanggang mamatay. Ako na mismo ang magpapasurrender sa pulis. Tingnan natin kung may magagawa pa sa akin. Ano? Anong gagawin mo? Anong balak mo? Nanay. Tara na. Yung pagkakamaling nagawa mo, habang buhay mo nang babayaran, di mo na maitatama. Ano, pati ikaw, gusto mo na rin akong patayin? Sa lahat ng taon na lumipas, mas malala pa ang naging buhay ko kaysa sa aso. Mas mabuti pa siguro kung patay na lang ako. Pati si Lola, di na ako pinaniniwalaan. Mas pinaniniwalaan pa niya ang mga walang kwenta nating tradisyon sa pamilya. Sige, aminin ko na ako si Dutian, sapat na ba yon? Duway. Grabe ka talaga, walang puso ka, tara na. Ichan, sa wakas, nahanap din kita. Qiangzi, bakit ka nandito? Paano mo nalaman na nandito ako? Tumayo ka muna. Ayos ka lang ba? Narinig ko na pumunta dito sina Lola at tito mo sa resort para hanapin ka. Nakita kong umalis sila kahapon at mukhang galit talaga sila. Kaya naisip ko na may nangyari siguro sa'yo. Qiangzi, hindi ko inakala. Sa huli, ang pinaka nag-aalala sa akin ay ikaw pa rin, kapatid ko. Yung mga tinatawag kong kamag-anak, wala namang maaasahan ni isa. Sige na, kalimutan na natin to. Aalisin na kita ngayon, tara na. Bitawan mo ang anak ko. Duway, grabe ka talaga. Mula umpisa hanggang dulo, talagang kakaiba ka. Nung ginulo mo si Dutian, hanggang nagkaganito, naisip mo ba kahit saglit na anak mo siya? Nag-isip ka ba kung ano ang ginawa niya? Bago ko pa siya trinato ng ganito, naisip mo ba ang lola niya, ang tiyuhin niya, lahat ng naging girlfriend niya, lahat gustong tapusin siya. At kasalanan mo yon. Dahil ginulo mo yung altar natin sa pamilya. Kaya lahat, okay lang nung pumasok. Pero iba na paglabas. Matigas pa rin ang ulo mo. Kaya, Wala na akong masabi pa. basta, hindi ka aalis ngayon. Hindi ko sasaktan ng anak ko. Pero, kung Pupakialaman mo pa rin ang pamilya ko. hindi na ako magpapigil. Sige, subukan mong galawin siya. May batas na ngayon dito. Kapitan ka lang naman. Feeling mo ba, ikaw na ang siga dito? Isasama ko si Dutian. Ngayong araw, anong mangyari kahit anong gawin mo? Kung matatapang ka, patayin mo ako. Tara na. Qiangzi, huwag ka nang gagawa ng kalokohan. Kalilimutan mo na ako. Ikaw, umalis ka na muna. Hindi pwede. Kung mamamatay tayo ngayon, sabay tayong mamamatay, tol. Qiangzi, makinig ka. Lumabas ka, humingi ka ng tulong. Balikan mo kami, iligtas mo kami. Kung hindi, hindi natin kaya na tayo lang dalawa lang ang magproprotekta sa isa't isa. Best friend kita. Ayokong madamay ka. Hindi pwede, hindi kita iiwan. Ano bang balak mo? Umalis ka na. Matigas talaga ang ulo mo. Noong gabing yun, pinalo ulit ako ni Dad. Wala ni isang tao dito sa barangay na lumaban para sa akin. Wala akong nagawa kundi umasa na babalik si Zhangqiang na may tulong. Pero kumalat na ang kwento ko sa lahat ng barangay sa paligid. Ngayong alam na ng lahat, iniiwasan na nila ako na parang may sakit ako.
Halika na. Ikaw talagang batang matigas ang ulo. Ayaw mong kumain? Gusto mo bang mamatay sa gutom? Lahat ng tao galit na sa akin. Parang daga ako sa kalye, na gusto na akong itaboy ng lahat. Mas mabuti pang mamatay na lang. Grabe naman. Diyos ko. Bakit ba sobrang matigas ang ulo mo? Kung nakinig ka lang, hindi sana nangyari lahat to, pero dinamay mo pa, yung iba dito. Hindi pa rin nag-sink in sa'yo, no? Kasalanan mo lahat ng nangyaring to. Kasi pakiramdam ko, wala naman akong ginawang mali. Anak mo pala akong tunay. Pero mas pinapaboran mo pa, yung dalawang ampon mong anak, kaysa sakin, pareho silang, nakakapag-asawa at nagkakaanak ng normal. Bakit ako hindi pwede? Bakit? Diyos ko. Hindi ba sinabi na sa'yo ni Papa? Wala rin magagawa si Papa dyan. Yung mga ninuno natin, ayaw lang talaga nila sa'yo. Ayoko nang marinig yung dahilan na yan. Sa tingin mo 3 taon lang ako. Gusto kong malaman kung ano talaga ang meron sa loob ng bulwagang pangkanununuan. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nakita ni Lola at ng mga naging nobya nila sa loob nyon. Hindi ka karapat-dapat. Nabuhay ka pa hanggang ngayon. Iyon na ang pinakamalaking awa ng mga ninuno. Investigador, mula bata pa lang si Dutian, sinungaling na talaga siya. Hindi mo dapat paniwalaan lahat ng sinasabi niya. Hindi mo ba nakita yung mga sugat ni Dutian? Pinapalampas mo lang kasi si Duway ang punong baryo. Kung hindi si Duway ang may pakana nito, bakit kaya lahat ng pumasok sa bulwagang pangkanununuan, bigla na lang nagbago ang pagtingin kay Dutian? Oy. Ganyan talaga ang kaugalian sa baryo namin. Tsaka, siya naman ang nagpumilit na magsama ng ibang tao. Anumang nangyari sa loob, wala rin naman kaming magagawa doon. Oo, ganyan lang talaga, ang tadhana. Anak mo yan, at nagagawa mo pa talagang tratuhin siya ng ganyan kasama. Hindi ka ba natatakot na pagtanda mo, wala man lang maglibing sa'yo? May nagreklamo na inaabuso at ikinukulong mo ang sarili mong anak. Ano ba talaga ang nangyayari? Tsaka yung mga kakaibang sinasabi niya na nangyari sa bulwagang pangkanununuan. Ano ba yun? Kung gusto niyong malaman ng totoo, kailangan niyong sumama sa akin sa bulwagang pangkanununuan. Pero, babaeng investigador lang ang pinapayagang pumasok, bawal ang lalaking investigador. Kung hindi, malalabag ang mga patakaran. Magagalit ang mga ninuno. Palagi kong naririnig na, mga lalaki lang daw ang pwedeng pumasok sa bulwagang pangkanununuan. Ngayon lang ako, nakarinig na babae lang ang pwede. Ganyan kasi ang patakaran namin. Sige po. Sandali lang po. Investigador. Hindi ko rin alam kung ano yung nasa loob ng bulwagang pangkanununuan. Pero, lahat ng babaeng pumasok doon, paglabas nila, gusto na lang akong patayin. May kakaiba talaga. Kahit ano ang makita nyo, sa loob, pakiusap paniwalaan nyo ako. Huwag kang mag-alala, mga investigador kami. Hindi kami naniniwala sa mga pamahiin na yan. Pag nakuha na namin ang buong kwento, sisiguraduhin naming makakalaya ka. Tara na. Hepe, Inspector, Kung hindi ako ang inspektor ngayon, sumpa ko, papatayin talaga kita. bakit ganyan kang magsalita? Mga kagaya mo, siguradong mamamatay rin balang araw. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na sana kitang tinulungan. Sayang lang ang pagtawag ko ng pulis para sa'yo, na sayang lang ang oras at gamit ng pulis. Tara na. Problema na nila yan sa pamilya nila. Hindi natin kailangang makialam. Kip, Inspector, sandali lang. Hindi ba nandito kayo para iligtas ako? Hindi nyo pwedeng basta na lang akong iwan. Sinasabihan ko kayo, huwag na huwag kayong magsusumbong ng gawa-gawang kaso sa pulis. Kundi pananagutan nyo yun sa batas. Hindi, imposible yan. Sayashan. Hindi ko rin ginustong mauwi sa ganito. Pero dahil sa katigasan mo ng ulo, marami ka nang nasaktan. Kung hindi mo pa rin naiintindihan, mas mabuting huwag ka nang lumabas pa. Tay. Tay. Hindi dapat ganito. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pwede. May isa pa. May isa pa na siguradong maniniwala sa akin.
Hello, Sayaw Tien. Lolo. Tayener. Anong nangyari sa'yo? Paano ka napunta rito? Sino ang gumawa nito sa'yo? Si Papa. Sabi niya nagkamali ako. Walang naniniwala sa akin. Yung tatay mo. Paano niya nagawang tratuhin ng sariling anak ng ganito? Tao ba talaga siya? Dapat matagal ko nang alam. Hindi talaga siya tao. Halimaw siya. Dahil lang sa sarili niyang interes, wala siyang hindi kayang gawin. Kung hindi lang ganoon, hindi ko sana tuluyan. Pinutol ang relasyon ko sa kanya 20 taon na ang nakalipas. Hindi pwede ito. Hahanapin ko siya ngayon. Kailangan niyang ipaliwanag lahat ng to sa akin. Lolo. Lolo, alam kong mahal mo ako. Pero mangako ka sa akin. Huwag kang pupunta sa bulwagang iyon, ha? Anong bulwagang iyon? Hindi ko na iniintindi yon. Ang mahalaga sa akin, ang apo ko. Sino ang nakasakit sa kanya ng ganito? Kasalanan ko ta lahat. Hindi ko siya naitama. Kaya nagkaroon ako ng anak na naging halimaw. Huwag kang matakot. Bukas, ilalayo ka ni Lolo rito. Lolo. Lolo, mangako ka muna sa akin. Huwag kang pupunta sa bulwagang iyon. Huwag kang pupunta, please. Pangako ni Lolo sa'yo, hindi ako pupunta. Lolo. Lolo. Nasaan si Lolo? Bakit wala si Lolo dito? Ikaw talaga, kulit mo. Ngayon, marunong ka na magsumbong ha. Talaga. Nasaan si Lolo? Tinanong kita, anong ginawa mo sa kanya? May gana ka pang magtanong tungkol kay Lolo. Mas mabuti pang isipin mo kung paano ka makakalabas dito ng buhay. Ayos ang bihis mo. Akala mo kung sinong espesyal, pero sinong mag-aakala? Ang totoo pala, isang mahina lang ang loob mo. Kaya pala, sinuman na dapat magpakasal sa'yo. Nung nalaman ang totoo, ayaw na nila sa'yo, pati ako. Hindi ko rin kaya. Kung alam ko lang na ikaw ang kuya niya, hindi ko sana pinakasalan si Bunso. Nakakahiya nga, pag-usapan. Kasalanan mo to, ikaw na mahina ang loob. Binulabog mo ang buong bahay. Halos mapaghiwalay mo na kami ni Shaoli. Ikaw. Duchen, ayaw mo pa rin sumuko. Gusto ko talagang makita. Kung kaya mo talagang makalabas dito ng buhay. Lolo. 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 Lolo, tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Saktong-sakto lang yan sa'yo. Lolo, pumunta ka ba sa bulwagan ng mga ninuno? Kung hindi ako pumunta, paano ko malalaman na ganito ka pala, mahina ang loob? Pero nangako ka sa akin. Nangako ka na hindi ka pupunta. Sabi mo nga, ako ang pinakmahal mo. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Pupunta ako sa bulwagan ng mga ninuno. Kahit galit kayong lahat sa akin, kahit gusto niyo akong patayin, kahit mamatay pa ako ngayon, basta mamamatay akong alam ko ang katotohanan.
Kaya pala walang kahit sino sa kanila ang gustong magpakasal sa akin. Kaya pala, May gusto ka pa bang sabihin ngayon? hindi ako yan. Hindi ko to ginawa. Wala akong maalala kahit alin dito. Siguradong pineke mo lang to lahat. Wala akong maalala. Dutian. Lalaki ka ba talaga? Kayang-kaya mong gawin tong kadiri. Tapos ngayon sinasabi mo lang na wala kang natatandaan? Akala mo, pwede mo na lang kalimutan, na parang wala lang nangyari? Kung sasabihin kong hindi ako yon, hindi talaga ako yon. Kung ako nga talaga yon, bakit hindi mo ako pinadala sa pulis para hulihin? Akala mo ba hindi ko gusto? Kung hindi lang ako pinigilan ni tatay, baka napatay na kita. Kung may konsensya ka pa, mas mabuti pa magtapos ka na ng buhay mo. Huwag mong ipasa sa pamilya natin ang kahihiyan mo. Tay. Tay, totoo ba? Lahat ng sinabi niya, Anak, totoo bang wala kang naaalala sa mga ginawa mo? so lahat ng nangyari. Ako talaga may gawa. Hayaan mo na. Tapos na ang lahat. Kahit maalala mo man o hindi. Wala nang saysay ngayon. Mauna na kayo. Gusto ko munang mapag-isa sandali. Tay, Mukhang talagang hindi naaalala ni Dotian ang kahit ano. so, anong gagawin natin ngayon? Huwag muna tayong magmadali. Tingnan muna natin kung paano siya magre-react kung talagang nakalimutan niya lahat. Baka hindi na rin siya problema kung palagi siyang nandito. Pero yung bagay na yon, hindi pa rin natin natatagpuan. Noong natuklasan niya ang sikreto sa bulwagan ng mga ninuno, doon natin pinaghinalaan na, tinago niya yon. Hindi pa talaga natin nahahanap, parang oras na bomba lang talaga yon. Noon, hindi ako natalo ng nanay niya. Pati siya, hindi rin ako matatalo pag naniwala na siya ang gumawa ng lahat ng ito. Eddie, hindi na niya ako lalabanan kahit kailan. Tatay, Ayoko na talagang mabuhay. Hayaan mo na lang akong umalis. hindi ka naman siguro seryoso. Nagagamitin mo ito bilang dahilan para tumakas, di ba? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang isipin yan. Lahat ng tao dito sa barangay, nagmamasid sa'yo para sa amin. Kahit saan ka magpunta, ibabalik ka pa rin nila rito. Kapag sumubok ka lang tumakas, tatawag kami ng pulis. Pag nalaman ng mga pulis ang ginawa mo, ibabalik ka rin nila dito. Kung talagang kasalanan ko lahat ng yon, saan pa ba ako pupunta? Kahit mamatay ako sa lumang bahay. Kahiyan pa rin ako ng pamilya. Talaga bang iniisip mo na basta na lang siyang mamamatay ng ganon? Wala akong pakialam kung susubukan niyang tumakas. Ako na ang bahala sa kanya mismo sa oras na yon. TNR, anong ginagawa mo? Lolo. Lolo, nakita mo rin lahat ng yon. Hindi ako karapat-dapat maging apo mo. Napahiya ko ang pamilya Du. Hindi ko na-deserve mabuhay. Ano bang mga kalokohan niyang sinasabi mo? Hindi nga natin alam ang buong kwento. Tian, lumaki kang kasama ko, Tian. Naniniwala si Lolo sa'yo. Alam ko na hindi mo gagawin ang mga yun. Ikaw, bumalik ka rito, ngayon na. Tatay, anong ibig mong sabihin dyan? Nakita mo naman kung anong nandun sa bulwagan ng ninuno. Kanina, paulit-ulit mong sinasabi, wala akong ginawang masama. Ngayon, sinasabi mong hindi malinaw ang lahat. Ang ibig mo bang sabihin? Iniisip mong nagsisinungaling ako? Oo. Yan nga ang sinabi ko kanina.
Pero, sa pagitan mo at sa kanya, mas pipiliin kong paniwalaan si Xiao Tian. 20 taon na ang nakalipas, pinutol mo ang ugnayan natin, at umalis kang basta-basta, hindi mo na siya nakita mula noon. Bakit sigurado ka pa rin? Alam mo ba kung anong pinagdaanan niya sa lahat ng taon na yon? At alam mo ba kung paano akong nabuhay sa lahat ng taon na yon? Hindi ba dahil lahat yun sa ginawa mo? Sige. Sabihin mo sa akin, matapos ang ganitong kalaking pangyayari, bakit itinago mo pa rin yun sa akin at kay Xiao Tian, sa loob ng 10 taon? Siyempre ginawa ko yun, para maprotektahan siya. Kung naaalala niya, hindi ko naman yun ipapagtago sa kanya. Pero ngayon, nakalimutan na niya. Ano bang gusto mong gawin ko? Piliting. Maalala niya? Kahit pa dapat lang siyang mamatay, anak ko pa rin siya. Sa tingin mo ba, ganun ako kalupit? Tama na. Lolo, tatay, kuya. Sorry sa inyong lahat. Sorry talaga sa lahat. Pinahaba ko ang buhay ko ng ganito katagal. Siguro nga panahon na para pagbayaran ko na to. Pag tumalon ako dito, siguro hindi na talaga ako mabubuhay, di ba? Tay, aalis na ako. Huwag mo nang asikasuhin pa mga kalat ko. Pabayaan mo na lang. Isipin mo na lang na parang hindi ako nag-exist. Tian. Buhay pa ako. Oy, huwag kang gagalaw. Bali-bali lahat ng buto mo, pero swerte ka pa rin. Galing ka sa mataas na bangin, pero nakaligtas ka pa rin. Bakit buhay pa ako? Anong problema mo? Ang dami naming ginawa para mailigtas ka. Tapos ang una mong sinabi, gusto mong mamatay. Bata ka pa, mahaba pa buhay mo. Ano bang sobrang sama? Tumalon ka mula sa ganun kataas na lugar. Bakit hindi pa ako patay? Dapat patay na ako. Bakit nyo ba? Bakit nyo ba ako sinagip? Tulong. Tulong. Tulungan nyo ako. Huwag kang gagalaw. Tulong. Bilis. Hawakan nyo siya. Bakit nyo ako sinagip? Bakit ayaw nyong mamatay ako? Bakit? Oo, siya yun. Ganyang-ganyan na siya mula nang magising. Wala man lang siyang sinabi kahit ano. Para bang nawalan siya ng kaluluwa. Tingnan mo nga. Di Tian, tama? Tungkol doon sa pagkahulog mo, may ilang tanong lang ako para sa'yo. Pasensya na sa abala, pero kailangan ko ng pakikipagtulungan mo. Ikaw ba ay tumalon mag-isa? O may nagtulak sa'yo? Ako mismo ang tumalon. Gusto mo ba talaga? Mayroon bang nagbanta o pumilit sa'yo sa kahit anong paraan? May nakita kaming ilang set ng mga bakas ng paa sa lugar ng insidente. Sino pa ang kasama mo nung nangyari yon? Bakit hindi ka nila pinigilan? Sila. Hindi na nila inabutan. Hindi na nila inabutan, o sadyang ayaw ka lang nilang tulungan. Tumigil ka na sa kakatanong. Tama na, tigilan mo na. Sinabi ko na ako mismo ang tumalon. Wala silang kinalaman dito. Madalas ka bang mabugbog? Tama ba? Nakita ko na yung medical report mo. Yung mga sugat sa katawan mo, hindi lang galing sa pagkahulog. Marami na ring luma dyan. Dahil yun sa may nanakit sa'yo dati. Dutian, sana, magpakatotoo ka sa akin. Kapag sinabi mo ang totoo, tsaka lang talaga kita matutulungan. Hindi yun ang totoo. Sinabi ko na sa'yo, ako lang ang may gawa ng lahat ng yon. Wala silang kinalaman dito. Oo, Sinaktan ko sarili ko. sigurado ka? Pero base sa investigasyon namin, yung tatay mo, siya. Huwag mo siyang tawaging tatay ko. Sabi ko, yung mga sugat, ako mismo ang gumawa niyan sa sarili ko. Wala siyang kinalaman. Ipasok mo na sila. Paulit-ulit yon ang sinasabi, yung parehong bagay. Pero dati, ilang beses kaming tinawagan ninyo sa pulis. Bakit nga ba? Bata pa ako noon, akala ko masaya. Kaya nag-report ako ng gawa-gawa lang. Pasensya na dun.
Hindi yan yung sinabi sa mga dating police report mo. Doon sa mga record, palaging binabanggit yung ancestral hall. Ano ba talaga meron doon? Wala naman. Please, huwag mo nang tanungin pa. May sakit ako. Marami na akong nakalimutan. Hindi ko maalala ang kahit ano sa mga sinabi mo. May nagawa akong sobrang seryoso. Arestuhin mo ako. Sige na, arestuhin mo ako. Dalhin mo na ako. Habang wala ka pa sa malay, nagpa-check up na kami ng buong katawan mo. Yung utak mo, bukod sa nata mong pinsala dahil sa aksidente, ay normal naman talaga. Wala ka ring criminal na record. Ang ugali mo ngayon, nagpapaisip sa amin na posibleng matagal ka ng biktima ng mental at physical na pang-aabuso. Dutian, sana magtiwala ka sa amin. Tanging kung sasabihin mo ang totoo, matutulungan ka lang namin. Ako mismo ang gumawa nito sa sarili ko. Galit ako sa tatay ko. Kaya, kunwari ko lang yung mga sugat ko. Ako ang nag-imbento ng lahat. Wala siyang kinalaman dito. Dahil sabi mo wala naman. Dalhin mo kami sa bulwagan ng mga ninuno para makita namin. Hindi kayo pwedeng pumasok sa bulwagan ng mga ninuno. Yun, yung lugar na yun, babae lang talaga ang pwedeng pumasok. Bawal ang mga lalaki doon. Bukod pa doon, wala namang anuman doon eh. Huwag nyo nang subukan pumasok. Hindi, wala naman kayong mahahanap roon. Para saan pat pupunta kayo? Sir, Bahagi rin ito ng investigasyon namin. Umaasa kaming makikipagtulungan kayo sa amin. tay. Dahil hiniling ni Sir. Ngayon, magpapahintulot ako para dito lang. Dutian, huwag kang kabahan. Ano man ang mangyari, kailangan mong magtiwala. Nandito kami para tulungan ka. Pero, lahat ng pumasok na sa bulwagang ninuno noon, lumabas na, ibang-iba. At yung bulwagang yon, napasok ko na rin yon mismo. Kahit makita mo ang isang bagay gamit ang mismong mga mata mo, hindi ibig sabihin lagi na totoo ito. Maniwala ka sa akin, matagal na akong investigador. Kung ano-anong kakaiba na ang nakita ko. Gusto mo bang pumasok tayo ng sabay? Hindi ako papasok. Officer Wang. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos matanggap na totoo to. Kaya nakikiusap ako sa'yo, anumang makita mo sa loob, pakitignan mong mabuti, tingnan mo kung posible, na peke lang, o baka naman, ibang bagay yon. Nauunawaan ko, huwag kang mag-alala. Ititigil na namin agad ang kaso. Mga tulad niya, sana magawa niyo siyang bantayan ng maayos. Huwag niyo siyang hayaang makalabas ulit at makasakit pa ng iba. Ako na bahala. Salamat sa pagod niyo. Officer Wang, yung bagay na yon, nakita mo ba ng maayos? May posibilidad ba na baka nagkamali lang tayo rito? Tinignan ko ng mabuti. Walang pagkakamali dito. Ang ginawa mo, kahit mamatay ka ng paulit-ulit, kulang pa rin. Anong ginagawa nyo riyan? Bakit? Anong nangyayari? Kapitan, alam naman namin na si Dutian ang anak nyo, pero tignan nyo, sinira niya ang buong barangay natin. Talaga bang hahayaan nyo pa siyang manatili rito? Oo nga. Dahil sa kanya, wala sa aming tahimik ang buhay. Kayo ang kapitan. Hindi ba dapat inaako nyo rin yung responsibilidad para sa amin? Ano bang ibig? Sabihin nyo dyan. Bilang kapitan ng barangay, ginawa ko na ang dapat kong gawin. Si Xiao Tian, nagpakamatay na nga dati para bumawi. Ngayon, pinipilit nyo pa ako. Gusto nyo ba talagang ako pa ang pumatay sa kanya? Hindi pwede, hepe. Ilegal ang pumatay ng tao. Hindi natin pwedeng labagin ang batas. Bukod pa doon, mga taon mo na siyang pinagtatakpan. Kaya mo ba talagang bitawan siya? Kaya, anong balak nyo gawin? Dutian, tigilan mo na ang pagtatago. May sakit ka lang sa pag-iisip. Hindi ka karapat-dapat sa normal na buhay. Dapat kang mapunta kung saan ka nararapat. Saan ka nararapat? Oo. Kung dito ka pa rin sa barangay, nag-aalala ang lahat. Paano kapag nagwala ka ulit? Hepe, kung mahal mo talaga ang anak mo, at pati rin kaming lahat, mas mabuti pang, dalhin mo na siya sa mental hospital.
Hindi, wala akong sakit. Hindi ako sasama. Wala kang sakit? Kung wala kang sakit, paano mo nagawa yon? Tay, alam kong nagkamali ako. Hindi ko na. Ulitin yung ginawa ko. Pakiusap, huwag niyo akong ipadala sa mental hospital. Hepe, tama na ang pag-aalinlangan. Dalhin mo na siya. Mas makakabuti yun para sa ating lahat. Hepe, sira ulo siya. Halimaw siya. Kung mahal mo talaga kami, pakiusap, dalhin mo na siya. Sinong nakakaalam ng gulo na pwede pa niyang gawin sunod? Diyos ko, hindi naman sila mali sa sinasabi nila. Wala ka ng puwang dito. Hindi ka pwedeng alagaan ni tatay habang buhay. Sa ospital, may magbabantay sa'yo. Mas gagaan din ang loob ko. Hulihin niyo siya. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sandali lang. Aalis na ako. Pero bago ako umalis, pwede mo ba akong pangakuan ng isang bagay pa? Ano yun? Gusto ko pang makapunta ulit sa bulwagang ninuno. Patingin ulit ako doon, ano ang nasa loob noon, pagkatapos noon, bahala ka na kung anong gawin mo sa akin. Hanggang dito na lang ba talaga? At hindi mo pa rin matanggap ang totoo? Sa totoo lang, tungkol dun sa lahat ng yon, wala na talaga akong maalala kahit ano. Patingin lang ulit ako kahit isang beses. Huling pagkakataon na lang. Dutayan, anong ginagawa mo? Tama na. Tama na. Naalala mo na ba ngayon? Kahit konti, wala. So, yung babaeng yun, anong nangyari sa kanya pagkatapos? Pinatay ko siya. Wala na siya. Pero na-diagnose ka na may sakit sa pag-iisip, kaya hindi ka nakasuhan. Pero ako pa rin ang pumatay sa kanya. Ako. Tumayo ka na. Hoy, huwag mong sisisihin masyado ang sarili mo. Simula nang mamatay ang mama mo. Yung lagay ng isip mo, hindi naging maayos. Kaya nagpakabit ako ng mga kamera. Nag-aalala ako na baka may mangyari sa'yo, pero hindi ko inakalang. Mangyayari talaga ang ganito. Pero wala nang halaga lahat ng yun ngayon. Basta magawa nating gumaling ka, kahit ano, gagawin ni Papa. Sinubukan ko na ng 10 taon, pero wala pa ring nangyaring pagbabago. At ang lagay mo. So, Papa, sino nga ba talaga yung babae na yon? Siya ang una kong naging girlfriend, alam mo ba? Noong 20 anyos ako. Ikaw ang nag-uwi sa kanya dito sa bahay. Sabay pa nga tayong nagpunta sa family altar para magdasal. Noon, sobrang saya mo para sa akin. Pero sino ba naman ang mag-aakala na gabing yun? May ganung bagay na mangyayari. So, ibig sabihin, hindi rin pala gumana yung family altar para sa tin. Sa ibang tao kasi, laging tumatama yun. Katulad ng bunso nating kapatid, o kaya yung mga kapitbahay dito, parang lahat sila masaya ang buhay. Ako lang talaga ang kakaibang kaso. Anong ibig mong sabihin, Papa? Simula noong nangyari yun. Pero hindi pa nga lumilipas ang 1 taon. Nakahanap ka na naman ng paraan para makatakas. Galing sa ospital pampublikong pag-iisip. Hindi mo lang nakalimutan lahat ng ginawa mo dati, kundi pati, nag-uwi ka pa, ng bagong girlfriend. Kahit anong pilit ng pamilya natin na pigilan ka, pinilit mo pa rin. Naisama siya sa dambana ng pamilya para magdasal. Kapag hindi ka namin pinayagan, nagwawala ka. Seryoso, hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Kaya napilitan akong pumayag.
Pagkakatapos niyang magdasal sa dambana ng pamilya, agad kong ipinakita sa kanya itong mga video na to. Kaya pala gustong-gusto kang patayin ng lahat ng babae na yon. Anak, hindi ko kailanman ginusto na maranasan mo lahat ng sakit na to. Pero hindi ko talaga kayang hayaan ang mga babaeng iyon, napakasalan ka na, walang alam. Tapos haharapin ulit ang isa pang trahedya. Hindi pwede. Ikaw ang may kagagawa nito. May iba pa. Tuwing hindi mo makontrol ang emosyon mo, kapag hirap ka sa pagkontrol sa sarili mo, ang nagagawa ko lang ay ikulong ka sa babuyan. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam, bakit ganun? Yun lang talaga ang paraan, para kumalma ka. Tama na, Dad. Tigilan mo na. Palagi kitang hindi nauunawaan. Akala ko galit ka sa akin. Hindi ko napansin na, tahimik mo palang sinasakripisyo ang marami para sa akin. Nakaraan na ang lahat, anak. Basta handa kang magpunta sa psychiatric hospital at seryosohin mo ang pagpapagamot, naniniwala akong gagaling ka talaga. Ang pagpunta sa Yes Ray Hospital ay puro gastos lang. Yung taong tulad mo, parang hindi ka karapat-dapat mabuhay. Mas mabuti pang patay ka na lang. Hoy, man. Uy, man. Hindi mo pwedeng gawin to. Nandito pa kami para sa'yo. Si Bunso, nandito. Tama siya. Si Kuya. Kahit dati, galit ako sa'yo. Sa totoo lang, ikaw pa rin ang pinakamalapit na pamilya ko. Hahanapin natin ang pinakamagaling na doktor. Talagang hindi mo pwedeng. Sumuko ha, si Bunso nandito. Kuya, ilang taon mo na kaming nadadamay. Palagi na lang tayong napapagalitan at sinisisi. Paano mo pa nagagawang mabuhay ng ganyan? Tara na, pamilya tayo. Walang bagay na, pinapahirapan mo kami o hindi. Saka, nasaktan ka rin naman namin dati. Kung hindi dahil sa'yo, siguro mas maginhawa na buhay namin ngayon. Bakit nga ba ako ganito? Hoy, man. Ako, Anak, kailangan mong magpakatatag, ha? Sakit lang yan. Basta iinom ka lang ng gamot sa tamang oras. gagaling ka rin sigurado. CJ, papacheck ako sa psychiatric hospital. Tatanggapin ko ang gamutan. Hindi ko na kayo bibigyan ngayon. Mabuting bata. Simula ngayon, dito ka na matutulog. Araw-araw, may darating para ibigay sa'yo ang mga iniksyon at gamot sa oras. Sa ibang oras, bahala ka na kung ano ang gusto mong gawin. Mas okay pala ito, kaysa sa inaasahan kong psychiatric ward. Walang nagyayabang o sumisigaw, kanya-kanya lang ang lahat dito. Walang nang istorbo ng iba, at walang nananakit sa kahit sino. Siguro, baka dito ko pa makuha ang pinakamasayang tahanan na pwede kong hingin. Duty yan. Oras na ng gamot mo. Yung tao kanina, bakit parang ang pamilyar ng mukha niya? Lin yun. Saan ka na naman nagpunta ngayon? Siya, yon. Yan yung babae sa video. Di ba sabi ni Dad patay na siya? Bakit nandito siya? Ito. Duty yan. Alam mo naman ang mga patakaran ng ospital. Nakalimutan mo na naman. Walang pahintulot. Hindi pwedeng basta-basta lumabas ang pasyente mula sa ward nila. Hindi, ako. Huwag mo nang ay dailan. Bakit ka pumasok dito? Alam mo naman ang sagot, di ba? Dinala ka dito ng pamilya mo para may lugar kang mapagstayan at para mag-behave ka na. Huwag ka nang manggulo sa iba. Kaya kung anuman, ang iniisip mong nakita mo, kalimutan mo na lang yun. Hindi pwede. Kailangan ko siyang hanapin.
Linyon. Linyon. Naalala mo pa ba ako? Linyon, noon, sabi ng tatay ko dati tayong nagka-date. Dinala pa kita minsan sa bahay namin. Pero pagkatapos nun, may mga nagawa ako sa'yo na hindi maganda. Naalala mo ba yun? Ikaw. Sino ka ba? Ako si Dutian. May naaalala ka ba tungkol dito? Linyon. Linyon. Linyon, ayos ka lang ba? Dutayan. Ikaw si Dutayan? Ako si Dutian. May pamilyar ba sa'yo dito? Sabi ng tatay ko ikaw. Dutayan. Kasalanan mo lahat to, lahat ng to. Papatayin kita. Linyon, pinatay kita. Alam kong binigo kita. Pero, pwede mo ba akong hayaan mamatay na alam ko ang totoo? Bakit ka na naman pumunta rito para makita ako? Hindi mo pa ba sapat na wasak ang buhay ko? Pasensya na. Pasensya na. Alam kong mas masahol pa ako sa hayop. Lahat ng ginawa ko, kahit mamatay pa ako ng 1,000 ulit, hindi pa rin sapat. Sa susunod kong buhay, magtatrabaho ako para sa'yo, gagawin ko lahat para bumawi. Pero kahit ganun, Hindi pa rin ako karapat-dapat. Dutayan. Ano bang pinagsasabi mo? basta, yung mga ginawa ko sa'yo, Anong ginawa mo? noong natutulog ka noon, sinaktan kita, at kahit nalaman mo, nagpatuloy pa rin ako. Ano bang pinagsasabi mo? Dutayan. Nag-overdose ka ba ng gamot o ano? Walang paraan na magagawa mo ang ganoon. Hindi ko ba talaga ginawa? Pero nakita ko yon sa footage ng security ng tatay ko. Yung taong nandoon, ako talaga yon. Hindi pwede. Kilala kita. Hindi talaga posible na magagawa mo ang ganoon. Talaga? Eh bakit naman? Posible ba na? Posible bang nagsinungaling ang tatay ko sa akin? Hindi ko alam kung bakit. Magsisinungaling ang tatay mo. Pero ang alam ko lang, hindi mabuting tao ang tatay mo. Noon, siya ang mismong nagsara sa akin dito. Ngayon, marami na akong hindi maalala. Ano? Umuwi ako kasama mo. Pumasok tayo sa bulwagan ng mga ninuno. Nagbigay galang ako sa pamilya mo. Lahat naging maayos naman. Pero bigla na lang dumating ang tatay mo sa akin ng kalagitnaan ng gabi. At sinabi niyang kailangan kong makipaghiwalay sa'yo. Bakit? Hindi niya sinabi kung bakit. Siyempre, tumanggi ako. Kaya tinakot niya ako. Sinabi niya na kung hindi kita iiwan, magpapakasama talaga ang buhay ko. Pagkatapos noon, sinabi ko sa'yo, nag-init ulo mo at agad mo siyang hinarap. Walang utang na loob na bata. Kapareho ka ng nanay mo. Kung alam ko lang. Dapat noon pa lang, sinakal na kita nung pinanganak kita. Wala rin naman akong balak maging anak ng tatay na tulad mo. Ikaw, makinig ka. Hindi ko iiwan si Yun. Kung ayaw mo, isasama ko siya at aalis kami ngayon na. Hindi mo kayang gawin yan. Ano bang ginagawa nyo? Kung hindi kayo makikinig. Eddie. Tapos, Pagkatapos noon, nawalan ako ng malay. Pagmulat ng mata ko, nakakulong na ako dito. Gusto kong patunayan na hindi ako may sakit. Pero wala talagang nakikinig sa akin. Araw-araw nila akong kinukulong. Pinipilit akong turukan at pabigyan ng gamot. Unti-unti. Lalo lang lumalabo ang alaala ko. At ikaw, hindi na kita nakita ulit. Akala ko talaga, hindi na kita muling makikita sa buhay na to. sorry. Kasalanan ko lahat. Naidamay pa kita dito. Siguro natakot si Papa na mabunyag lahat, kaya siguro nilagyan niya rin ako ng gamot. Para makalimutan ko ang lahat. Anong plano mong gawin ngayon? Sa totoo lang, hindi ko maintindihan. Bakit ganyan katratuhin ni Papa? Anak ka naman niya. Hindi ko rin alam. Sabi mo kanina, nung nag-away kami ni Papa, nabanggit ko si Mama. Baka kasi nung namatay si Mama, ang dami pang tanong. Tapos tinamaan ng husto si Papa. Naalala ko nung bata pa ako, hindi naman ganyan si Papa. So sa tingin mo ba, pwedeng may kinalaman siya sa pagkamatay ni Mama? Impossible. Talagang mahal ng tatay ko ang nanay ko. Simula nang pumanaw si nanay, ang dami ng tao na gustong iperes siya sa iba. Pero hindi niya tinanggap kahit isa sa kanila. Nangako pa siyang, hindi na siya muling magpapakasal. Pero matapos ang ginawa niya, sa amin, patunay lang na sa loob-loob niya, isa siyang malamig at walang puso na tao. Pag-isipan mo pa ulit, may napapansin ka bang ibang kakaiba?
Paano niya nagawang ganituhan ng sarili niyang anak? Tao pa ba talaga siya? Dapat mas maaga ko pa siyang napansin. Hindi na nga siya tao. Isa siyang halimaw. Alam ko na kung kanino. Tayo dapat pumunta ngayon. Linyon, samahan mo ako ngayon na. Dutian, nasaan na ba tayo? Sino ba talaga ang hinahanap natin? Pupuntahan natin si lolo ko. Pinutol ng tatay ko ang relasyon nila. 20 taon na ang nakalipas. Nangyari iyon pagkatapos mamatay. Si nanay ko, kaya siguradong alam niya ang totoo. CJ, Xiao Tian, ikaw. Lolo. Ano talaga ang nangyari? 20 taon na ang nakalipas. Anong kinalaman nun sa'yo? Gumawa ka na nga ng kaiya-hiya. Imbes na magpakumbaba at manatili sa bahay. May lakas pa ng loob mo na magpakita rito para harapin ako. Lolo, ako yung inalagaan at nakita mong lumaki simula pagkabata. Kilalang kilala mo ako. Hindi ko magagawa ang bagay na yon. Lolo, ako ang unang naging girlfriend ni Dutian. Nakabisita na rin ako sa kanilang pamilya. Makakapagsumpa ako. Hindi kailanman. Sinaktan ni Dutian ang damdamin ko. Tingnan mo naman ako. Ayos pa rin ang buhay ko hanggang ngayon. Lolo, ano ba talaga ang alam mo? Sabihin mo na lang, pakiusap. Nga, Lolo. 20 taon na ang nakalipas. Bakit mo? Pinutol ang pagiging anak niya sa'yo. May kinalaman ba siya sa pagkamatay ni Mama? Napakatagal na nun. Bakit kailangan pang ungkatin ngayon? Kung wala ka ng ibang sasabihin, umuwi ka na lang muna. Lolo, mahalaga talaga to sa akin. Ngayon, bukod kay Linyon, halos lahat, iniisip na karapat-dapat lang, mapahamak ang tulad ko. Ang gusto ko lang naman ay malaman ang totoo. Gusto kong malaman kung bakit ako niloko ng tatay ko. Ang dami na ring pinagdaanan ni Dutian nitong mga taon na to. Kung pati ikaw hindi na siya tutulungan, wala na talagang maaasahan si Dutian na kakampi. Sige na nga. Magkukwento na ako. Noon, nag-away ng malala ang tatay mo at nanay mo. Kahit sino pa ang sumubok makialam, yung nanay mo. Talagang gusto niyang makipaghiwalay. Pero naaalala ko, mukhang malapit silang dalawa noon. Ewan ko. Pareho nilang ayaw pag-usapan yon. Sobrang determinado yung nanay mo. Pinilit niya talagang umalis, pero ayaw pumayag ng tatay mo. Pagkatapos, nilock talaga ng tatay mo ang nanay mo sa bahay. Bantay sarado siya, araw at gabi. Hindi siya pinapalabas kahit kailan. Kinulong niya talaga yung nanay mo, yung tatay ni Dutian. Kinulong ang nanay niya sa bahay. Hindi ko na talaga kaya noon. Kaya paulit-ulit kong pinagsabihan ng tatay mo na mag-usap na lang kayo ng maayos. Pero hindi talaga siya nakikinig. Anong nangyari pagkatapos nun? Naghiwalay ba sila? Hindi sila naghiwalay. Simula nung kinulong. Ang nanay mo, tumigil na siya sa pagkain at pag-inom. Tapos yung tatay mo, parang bigla siyang nagbago. Umalma na talaga ugali niya. Tas, yung nanay mo, bigla siyang nawala. Nawala. Hindi nagtagal noon. May balita na lang na, nahulog daw yung nanay mo sa bangin. Pagpunta ko doon, yung nanay mo, wala na siya. Paulit-ulit kong tinanong ang tatay mo kung siya ba ang may gawa nun. Tinatanggi niya ng paulit-ulit. Tapos dumating na rin ng mga pulis. Pero wala rin silang nahanap na ebidensya. Kaya tumigil na rin sila. Pagkatapos nun, may natanggap akong package sa koreo. Pagbukas ko, ang laman lang nun. Walang laman na camcorder. Sigurado akong siya ang may gawa nun. Tatawag na ako ng pulis ngayon. Anong gagawin natin kapag hinanap niya tayo? Kapag dumating siya, kayong dalawa, bilis, magtago kayo. Hindi ubra ang pagtatago. Ako ang hinahanap niya. Kapag hindi niya ako makita, hindi siya titigil dito. Lolo, hindi kita dapat nadadamay pa dito. Dutian, bakit wala ka sa ospital? At hindi nakiki-cooperate sa gamutan mo? Bakit ka nandito? Kasi alam ko na hindi naman talaga ako may sakit. Tay, ikaw ang sumira kay Linyon at ikaw din ang gumawa ng walang kwentang kaso na ipinataw mo pa sa akin. So ikaw nga, mahal kong manugang. 10 taon, pero yung gamot, hindi pa rin nasira ang isip mo. Kung alam ko lang noon, dapat sinira na kita noon pa. 10 taon na at yung mga gamot na yun, hindi pa rin napabaliw ang utak mo. Kung alam ko lang magiging ganito, dapat pinatulan na kita noon pa. Hayop ka. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ni Xiao Tian. Hindi pa ba sapat sa'yo yon? Hanggang kailan ka ba magiging matigas ang ulo? Tumahimik ka. Ikaw ba talaga ang may karapatang magsalita dito? Pinuputol mo na nga ang ugnayan natin. Kung paano ko disiplinahin ang anak ko, wala kang pakialam doon. Ang dami mo nang nasaktan na tao. Babalik din sa'yo ang karma. Karma? Ang karma ko ay pagiging masyadong maawing. Na pinabayaan pa kitang mabuhay. Ngayon tatapatan mo pa ako, ha? Hoy, patumbahin niyo sila.
Walang makakaalis dito ngayon. Ang cute-cute mo talaga. Hinahanap-hanap ko na to kahit saan. Yun pala, andito lang pala lagi. Nasaan ang laman nito? Saan mo itinago? Nung nakuha ko to, wala na talagang laman. Wala akong alam. Ang cute-cute mo talaga. Bigyan kita ng tip, huwag mo akong niloloko. Kung nandito ang camcorder, siguradong nandito rin ang memory card. Iabot mo na. Sinabi ko na sa'yo. Wala na talagang laman. Nung nakuha ko to, seryoso, wala akong alam. Tungkol sa memory card, iabot mo na. Sige, ayaw mo talaga magsalita. Ngayon, uunahin ko ang mahal mong apo. Tapos ikaw naman ang isusunod ko. Tama na, sinabi ko na, wala akong alam. Sandali, gets ko na. Yung memory card na yun, ebidensya yun ng krimen mo, di ba? Akala mo, ang talino mo, ha? Ngayon. Tatapusin na kita. Walang gagalaw. Official Wang, sakto ang dating mo. Ngayon alam ko na ang totoo. Siya ang pumatay sa nanay ko, at may ebidensya ako ng ang krimen niya sa kamay ko. Imposible, matagal na kitang binabantayan. Paano mo naman makukuha yon? Wala talaga siya noon. Kasi, nasa akin ang memory card. Noong panahon na yon, nilagay sa panganib ni Dutian ang buhay niya para ibigay sa akin ang memory card. Sa nakalipas na 10 taon, nasa mental hospital ako. Kinukumbinsi ko ang sarili ko na hindi ako pwedeng mabaliw. Kailangan kong makahanap ng paraan palabas. Kailangan kong maibigay ang memory card. Ngayon, nagawa ko na. Impossible. Impossible. Lumabas pala na buong bayan natin, yumaman dahil sa illegal na pandaraya sa buwis. Lahat ng kumpanya na nagtayo ng negosyo dito, hinanapan nila ng paraan para pagkakitaan. Lahat ng perang dapat sana ay napunta sa gobyerno at mga mamamayan, napunta lang sa sariling bulsa nila. Noong bata pa siya, nakakita ang nanay ko ng ebidensya ng mga illegal na kinita niya. Pero habang papunta siya para i-report, nahuli siya ng tatay ko dahil natakot siyang mabunyag ang kasalanan niya. Pinatay niya lang si mama para patahimikin, tapos pinlano bilang pagpapakamatay. Lahat ng taon na pag-arte niya na mabuting asawa, kaya lang pala gawa ng takot na malaman ng bagong asawa ang sekreto niya. Parang lagi akong may kutob na may kakaiba kay tatay. Pero wala naman akong nahanap na ebidensya. Hindi ko akalain na nakasakit siya ng ganun karaming tao. Sobra talagang sama ng ginawa niya. Lolo, paano mo nagawa na lumaban? Mag-isa laban sa kanila? At least ngayon, lumabas na rin ang katotohanan. Siguradong makukuha nila ang parusang nararapat para sa kanila. Hindi namin mareresolba ang kasong ito kung wala kayo. Ayon sa investigasyon namin, sina Dewey at yung grupo niya ay illegal na nagkamal ng mahigit 2 bilyon sa buwis. Yung iba sa mga negosyanteng naging biktima nila, hindi na kinaya ang ginagawa sa kanila at nauwi sa pagpapakamatay. Yung iba naman, tinorture hanggang mawala ng katinoan, at naipasok din sa parehong mental hospital ninyo. Yung mga doktor doon, illegal din nagpa-practice, at yung mga gamot na binigay nila sa mga pasyente, parang sentensya na ng kamatayan pag matagal mong ininom. Sir, mga halimaw talaga itong mga to, na tao ang anyo. Kailangan ninyong igawad ang hustisya sa mga biktima. Igagawad namin. Lolo, tapos na ang lahat. Umuwi na tayo.